Yan yung sulat, oh. Office of the Senate President, Alan Peter Cayetano. Talagang ina-assert pa ni Alan Peter Cayetano na siya pa. Invitation in connection with it, the notice you received did not come from any of them. Sabi ko ibigay ko sa inyo yung naging pahayag ni Erwin Tulfo, paumanhin niya. Ito yung post niya, mga kababayan. Sabi dito, Erwin Tulfo sa mga kapwa senador, tama na ang pagkawatak-watak, trabaho na lang tayo. Nitong mga nakarang araw, nasaksiyan natin ang matinding tensyon at usurpation of authority, disrespect of the decisions of the majority. Hindi na nila nilirespeto ang desisyon ng majority. Hindi ba hindi kayo nilirespeto? Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sinulatan mga kababayan ni Alan Peter Cayetano, si Atty. Baligod, yung may hawak sa 18 ex-Marines, na yung hearing daw bukas ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Erwin Tulfo, hindi niya otorisado. Yan yung sulat, oh. Office of the Senate President, Alan Peter Cayetano. Talagang ina-assert pa ni Alan Peter Cayetano na siya pa ang hari ng Senado. Yan, oh, June 6. Kahapon pala to, Attorney Libito Baligod, Counsel for the 18 soldiers. Dear Attorney Baligod, we acknowledge your letter dated June 4, 2026 with thanks. Sabi po niya dito, we are likewise grateful to you and the 18 soldiers for appearing before the Senate Blue Ribbon Committee on June 4, 2026. We are deeply mindful of the courage and personal risk your testimony required, and we do not take that sacrifice lightly. We must clarify, however, that the hearing purportedly set for June 8, 2026, bukas po, was not authorized by this office. Gusto niyang pigilin, mga kababayan. Hindi daw autorisado ng kanyang opisina by this office, by Senator Pia Cayetano as committee chairperson, or by Senator Rodante D. Marcoleta as subcommittee chairperson. None of these offices is scheduled such a hearing or authorized Director Josephine D.G. Herrera to issue any invitation in connection with it. The notice you received did not come from any of them. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung pag-apologize ni Erwin Tulfo kay Alan Peter Cayetano, mali po yon. Ano ngayon ang gagawin mo, Senator Erwin Tulfo, na hindi nire-recognize ni Alan Peter Cayetano yung committee mo na pinamumunuan? Ano ngayon gagawin mo? Diba? Nag-apologize ka pa. Kalagkarin mo na, mali yung ginawa po ninyo. Sila yung mali, di kayo nire-recognize, pagkatapos ngayon kayo nag-apologize. Kinamuti ka ngayon ni Alan Peter Cayetano. Diretsuhan mo na. Hindi kayo nire-respeto. Di kayo kinikilala. Ito ngayon yung sulat ni Alan Peter Cayetano kay Libito Baligod. So ano ang gagawin ninyo with the invitation na hindi kayo, limbawa hindi dyan pumunta? Ipasupena ninyo at i-contempt itong mga 18 Marine. Di ba? So, pumunta sila doon at pumuslit pa. Pumuwersa sila na maka-attend sa committee hearing ni Alan Peter Cayetano at saka ni Marcoleta. Pero what if hindi pumunta? Kasi pinipigil ni Cayetano, for the guidance of all concerned, invitations to committee hearings may issue only from the Office of Senator Pia Cayetano, the Office of Senator Rodante Marcoleta, or Committee Secretariat acting under that direction. This remain the sole authorized sources of all official
notices, invitations, and scheduling for the committee and its subcommittee. It is also our duty to caution the 18 soldiers that we cannot assure them that any proceeding conducted outside the authority of the duly designated chairperson will afford the procedural safeguards in protection accorded to witnesses before properly constituted hearings. Recent threats of arrest directed at participants in the involvement of various government agencies in matters touching these testimonies have raised legitimate concern for the treatment of witnesses and for an atmosphere fit for the search for truth. We therefore urge all concerned to exercise prudence and to verify the source and authority of any invitation purporting to compel their appearance. We recognize that appearing before the Senate proceeding under present circumstances is no small matter, but the committee's task is to receive and weigh all evidence through their fair and orderly process. And it is that process impartially applied that protects every witness and integrity of the inquiry alike. No person summoned to testify should face threat or intimidation, whether the committee's eventual findings may be. We trust its duly constituted leadership to discharge that duty, that neutrality the matter demands. We trust this addresses the matters you raise. Thank you. Very truly yours, Alan Peter Cayetano. Yan o. Tinakpan yung firma. So sorry ka pa. Pagkatapos, ito yung ginawa sa'yo ni Alan Peter Cayetano. Pinipigil niya ngayon yung pag-attend ng in-invite mo na 18 ex-Marines. Lumabas kang kiko-kiko. Lalo na involved din si Alan Peter Cayetano at si kasi kumurap ka. Na-involved din si Alan Peter Cayetano pati si Marcoleta. Kasi lumalabas na mali ka. Ikaw yung unang nag-apologize. Sila ngayon yung tama at naninindigan sila sa tama. Kung saan, sa katotohanan, sila yung mali. Nasa minority na sila. Kayo yung nasa majority pero hindi kayo nire-respeto. O di ba? Yan ang masakit, Erwin Tulfo, sa ginawa mo. Hindi ka nanindigan sa tama. Ikaw pa yung nag-apologize. Ikaw yung tama, ikaw yung nag-apologize. Sabi ko, wala mang problema mag-apologize kung sila yung nag-apologize na nauna. Ang problema, ikaw pa yung nauna eh. Kinamoti ka ngayon. Di ba? Ni Alan Peter Cayetano. Di kayo nire-respeto sa majority. You have to assert your authority. Dapat magpakita ka ng pangil, ng resolve, ng paninindigan, ng tapang. Kasi pag hindi, talagang kakamutiin ka nitong mga Duterte senators. Pero sa tingin natin, yung galawan ni Alan Peter Cayetano, checkmate pa rin sila. Kahit anong galaw niya, wasak pa rin ang grupo ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan. After na inimbita ni Erwin Tulfo ang 18 Marines, durog yung kanilang narrative na they are for katotohanan. Kasi kung para sila sa katotohanan talaga, then dapat, mga kababayan, hindi na pinipigil ni Alan Peter Cayetano tulad ng pagsulat niya kay Atty. Baligod. Di ba? Kung after sila sa katotohanan, pero pinipigil. Di ba? Doon winawasak yung kanilang narrative that they are for truth. Kasi kung sila for truth, dapat hindi nila pinipigil. Bakit nang magsagawa sila, mga kababayan, na investigasyon yung grupo nila, yung ginawa nila? Bakit doon pwede magsalita yung 18 Marines? Pero ngayon ang inimbita, ayaw nila papuntahin. Sumulat mismo si Alan Peter Cayetano kay Atty. Baligod na hindi authorized ito.
So anong ibig sabihin? Kasi mga kababayan, maboboking yung kasinungalingan ng mga 18 Marines pag inayaan nila na pumunta. Kaya mismo si Alan Peter Cayetano ang pumipigil. Mawawasak yung kanilang drama. At sa ginawa ni Alan Peter Cayetano na pagsulat mismo kay Atty. Baligod, wasak yung kanilang propaganda. Mabibisto kasi mga kababayan ang dotong script ni na Marcoleta at Aimee. Tama ba? Kaya pinipigil ngayon ni Cayetano yung pagdalo. Checkmate sila. Mabibisto yung script. Yung mga gawang kwento mga kababayan ng pag-deliver doon sa Paway, kung saan, yung mga mali-malitang sinasabi. At talagang paniniwalaan yung naging affidavit po sa NBI ng isang nagsumbong. Nagsabi, binayaran po ng 5 million each. Itong 18 Marines, kuininta mo 90 million. Saan galing yung 90 million? Para lang testify dito sa Moro-Moro, bogus na committee hearing ng Blue Ribbon ng kampo ni Alan Peter Cayetano. Mabibisto po yung palpak na pagdawit kay Tito Sen. Yung tumanggap ng maleta na pinangalan ng si Mark ay patay na pala mga kababayan. 2015, patay na. Pero tumanggap pa ng maleta. Hindi pa noon, mga kababayan, hindi pa senador si Tito Sen. Ganon din yung pag-deliver kay Laila de Lima. Nasabi nga natin, paano mag-deliver kay Laila de Lima na unang-una, hindi pa kongresista si Laila? Anong motibo? Lahat itong kwentong ito ay kukulaps. Kaya pinipigil ni Alan Peter Cayetano. So lalo na yung na-discovery mga kababayan na kwento na sinuportahan pa yung pag-deliver sa Paway, na tumanggap daw si Sandro Marcos, nagpakita ng picture pa ng ating Pangulo, at na-discover later on na yung picture ay galing sa kampanya. Nang sabi, diniliver gabi, nang ipakita yung picture, maliwanag pala hapon pala niya. Lahat itong tay-tayong kwento mga kababayan ay mabubuking. Kaya pinigil ni Alan Peter Cayetano ang pagdalo ng 18 Marines. Sumulat siya kay Atty. Baligod kahapon. Sila daw lang ang authorized na committee. Kung talagang sila ay para sa katotohanan, dapat i-encourage pa niya na makapagtanong. Sila lang ang nagtatanong. Bogus nga po itong yung committee ni Alan Peter Cayetano kasi walang imbitado, walang kasama na minority. Pero itong si Erwin Tulfo, lahat sila, open sila. Sabi nga ni Erwin Tulfo, lahat kayo imbitado ko. Hindi lang yung 17 members ng committee. Every senator can attend the committee hearing. O diba? Kaya wasak yung kanilang propaganda. Lahat ng kwento nila kasi babagsak. Yung naratibo nila doon, yung script nila na binitawan doon sa hiring-hiringan, sabi ni Erwin Tulfo, na kanilang ginawa. So kahit anong pokpok ng maruming laro mga kababayan sa buwatan at bayarang script ng DDS-aligned senators at na 18 huwad na ex-Marines, hindi kailanman may tatago mga kababayan ng mga propaganda at ang napakadaming butas ng kasinungalingan at anachronism ng affidavit na sadyang ibinagsak mga kababayan sa bitag ng sarili nitong checkmate, lalo pat pinigil. Officially sumulat si Alan Peter Cayetano kay Atty. Baligod na huwag pupunta doon sa hearing ni Erwin Tulfo. So malinaw na pinipigil niya na pumunta doon kahit imbitado, pati sila imbitado ni Erwin para magtanong kasi mabubukin yung kwento ng 18 Marines sa pag-deliver ng sinasabi nilang mali-malitang pera na umabot sa 805 billion pesos sa iba-ibang mga personalities. Kasama yung ating Pangulo, si Martin Romualdez, at mga congressmen, pati si Tito Sen na hindi pa senador,
at si Laila de Lima na hindi pa kongresista pero tumanggap daw ng maleta. Ngayon, yung nasa affidavit ng Marines na kasama si Loren at si Mark Villar, hindi na binanggit. Halatang halata na may tinatago, pinigil ni Alan Peter Cayetano. Sumulat siya mismo, Tony Baligon. Wasak ang kanilang mga kwento. Durog-durog, mga kababayan, yung kanilang drama at narrative. Nag-post si Erwin Tulfo, pagtatawanan ka nito, Erwin, ng mga DDS. Before ka sana na humingi ng paumanhin, inintay mo sila na humingi muna ng paumanhin. Ibigay ko sa inyo yung naging pahayag ni Erwin Tulfo, paumanhin niya. Ito yung post niya, mga kababayan. Sabi dito, Erwin Tulfo sa mga kapwa senador, tama na ang pagkawatak-watak, trabaho na lang tayo. Nitong mga nakarang araw, nasaksiyan natin ang matinding tensyon at emosyon sa loob ng Senado. Bilang pagkilala sa mataas na institusyon, aking kinabibilangan, lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkwilyo at pagdibitbit kay Senador Cayetano at sa ilang individual palabas ng sesyon or plenary hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador. Ang mga salitang iyon, bagaman hindi nararapat sa harap ng publiko, ay dala ng bugso ng damdamin sa hangarin na huwag nang maantala pa ang trabaho para sa bayan. Gayunpaman, ito ay mali pa rin. Humingi rin ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan dahil sa mga nagdaang hidwaan. Natapos ang sesyon nang hindi umuusad ang mahalagang batas dahil dahil sa bangayan, naging paralisado ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay natalo dito. Tama yung mga puntos mo, tama yung mga sinasabi mo, pero hindi kayo sa minority na ngayon majority ng dahilan. Ang dahilan yan, yung mga Duterte senators. Sila yung nag-antala eh. Si Alan Peter Cayetano and all the rest of the majority senators, sila hindi nag-report, diba, nung Monday? Same with the following day, Tuesday, inuna yung paghatid kay Jinggoy Estrada na sabi ko nga, mga kababayan, pwede naman yun na, o sige na Jinggoy, mamaya punta na lang kita. Pag nandun ka na sa Krame, bisitahin kita doon sa kulungan mo. But we have our obligation to the Filipino people. Dapat ituloy namin yung ating sesyon. We cannot sacrifice the Filipino people, the interest of the Filipino people. Pero anong ginawa nila? Ginamit nila yon na rason para hindi makapagsesyon. In the following day, ganun pa rin yung ginawa nila. So, ang majority senators, sila yung maling-mali, tapos nagsagawa pa ng bogus na hearing na ginamit para baguhin yung narrative sa investigation ng flood control. Pati kayo sinabit nga eh. O di ba? So dapat sana, Erwin Tulfo, nanindigan ka sa tama. Kaya lang hindi ko maintindihan kung sino nag-advise sa'yo. Siguro nadala ka sa pressures ng mga comments ng mga netizens na karamihan naman po troll army ng mga Duterte. Na-pressure ka siguro sa mga attacks. Baka iniisip mo unpopular ka na because of your actions. Ayan. Lalo kang magiging unpopular kasi lumalabas, wala kang balls, wala kang paninindigan at hindi mo alam kung ano yung tama. Tama ka na, minali mo pa. Si Sara Duterte nga, pinagbantan ipapatay yung ating Pangulo, nag-sorry. Hindi ka man umabot doon sa ipapatay ko si Alan Peter Cayetano, kaladkarin ko, sa paking ko yan. Kikwilyuan mo lang kung isipin, napaka-kwan yun. Usurpation of authority, disrespect of the decisions of the majority. Hindi na nila nilirespeto ang desisyon ng majority. Hindi ba hindi kayo nilirespeto? Ang tingin ni Alan Peter Cayetano, siya pa rin. At the minority group,
minority black, sila pa rin yung majority. O paano na yan? At kayo ngayon, hindi kayo manindigan sa tama. You're confused. Hindi mo alam kung ano yung tama na o mali. Mag-isip-isip ka, Erwin. Mag-isip-isip ka. So, this will embolden the position of the majority. Isipin nila, lahat ng actions nila tama. Lahat ng actions nila, isipin nila na tama. Kayo ang legitimate, napakalinaw, and in fact, you are being recognized. Your group, with Sherwin Gatchalian, by the Palace, by the House of Representatives, by the IBP, by the Deans and Professors of Laws sa buong Pilipinas, by the clerics, mga bishops, priests, kayo ang nire-recognize na nasa tama yung mga actions ninyo. Legitimate, valid by the Senate Presidents, Franklin Drilon, former President, by Coco Pimentel, by the Constitutionalists. Nirecognize yung actions nilo as valid, lawful. With your actions, hindi na. Napakasamang optics. Sinira mo yung position. Nasa sa inyo yan. Ill-advised. Sino ang nag-advise sa iyo niyan? Basahin mo ngayon yung mga reactions ng mga DDS, vloggers, fake news peddlers, tuwang-tuwa sa iyo. Dati galit na galit sa iyo, ngayon tuwang-tuwa sa iyo. So, nilalangis-langisan ka para siguro bumaliktad ka, kumampi ka sa kanila. So, kakampi ka ngayon sa tama, kakampi ka ngayon sa mali. Imbis na sa tama. Erwin, before you act siguro, kailangan yung reflection. Malalim na reflection ang kailangan mo, Erwin Tulfo. Wala nang magre-respeto niyan sa iyo. Ako, sabi ko sa iyo, Erwin, kasama kita sa kita sa trabaho, pero with these actions na ginawa mo, nabawasan yung aking respeto sa iyo. Nasa tama ka na, minali mo pa. Sabi niya dito, kaya nananawagan na po ako sa aking mga kapwa senador, tapusin na ang pagkawatak-watak. Tama yan. Manawagan ka. Pero yung ginawa mo, nag-apologize kay Tano, mali. Dahil sa labas ng Senado, ilan sa atin ang magbabarkada. Magkumari o magkumpari naman. Kaya, trabaho na lang tayo. Magbalangkas na ng mga batas, mag-imbestiga sa mga irregularidad nang walang kinatatakutan at unahin na ang kapakanan ng bawat Pilipino. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pag-atras sa laban. Ito ay ang pagsama-sama ng ating lakas upang protektahan ang sambayanan. Sa panahong ito, ng pagsubok, itabi natin ang personal na interes. Ipanalo natin ang Pilipino, magkaisa tayo para maibalik ang integridad at tatag ng Senado. Okay naman sana ito na nag-apologize ka. Kaya lang, nauna ka po na nag-apologize kaysa sa lumapastangan sa inyo. Ang lumapastangan sa inyo po, si Cayetano, si Marcoleta, dinisrespect yung committee mo. Hindi nire-recognize. Tulad ng sinabi ko, they will be emboldened. Lalo silang manggigigil kasi na-validate nila na yung posisyon nila tama. Kawawa kayo ngayon. Di ba? Tingnan mo ito mga sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Puro propaganda ng kasinungalingan. Sabi niya kahapon sa Facebook Live niya, hindi ba katawa-tawa yun? Sasabihin ninyo, let's go to work. Tapos, yung unang i-issue is work from home, and then the next day, uuwi na kayo, tatalunin kayo sa propaganda ni Alan Peter Cayetano. Pag ganyan. Kung hindi ninyo alam kung bakit nagpa-work from home, itong si Sherwin Gatchalian. Kasi nagkakagulo sa labas. Ayaw niya na madamay yung mga Senate employees. Kaya sinuspend niya. Yun ang purpose kung bakit nag-order siyang work from home. Kasi natunugan niya. Kaya nga, in-invite niya si John B. Crimolia para mag-i-boss yung security. Kasi kahit yung Sergeant at Arms, pinalitan na niya si Aplasca, pero yung loyalty no ng mga tao doon, siyempre, kay Alan Peter Cayetano pa rin. So hindi immediately may transition, nagkakagulo na eh. Kasi may nanggugulo nga. Yung narrative kasi nila, the Senate is under attack, pero sila yung gumawa, napakalinaw sa result ng investigation ng PNP, kahit yung sa CCTV.
Walang nanggugulo sa Senado. Gumawa sila ng drama para patakasin si Bato at gumagawa sila ng drama para isabotahe yung impeachment. Kaya tingnan ninyo, puro ang issue, mga kababayan, sa Senado yung conflict nila. Hindi na napag-uusapan yung articles of impeachment na dapat pinag-aralan na nila ngayon. Wala na doon ang focus. Kasi purposely, yun ang disenyo nitong kaguluhan na to derail itong impeachment ni Sara Duterte. Huwag tayo, mga kababayan, pauuto sa kanila. Palaging ganon ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Puro baliktad ang kwento niya. Kaya nga sinasabi ko, mag-ingat si Senator Win. Kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at doon sa mga kasamaan mo. Kahit binibigyan ka ng magandang posisyon, receive, don't grab. Receive, don't grab. Isabi mo yan sa sarili mo. Di ba grinab ninyo yung Senate presidency? Inagaw ninyo? Nakalimutan mo na? Pinuslit mo si Bato de la Rosa to grab power. Para, ikaw ang maging Senate President para makontrol ninyo yung mga committees tulad ng Blue Ribbon. Yun ginagawa ninyo mismo. Tapos, baguhin yung Senate rules para yung mga makakaso, makukulong at tumatakas tulad ni Bato, makapag-participate pa rin, makaboto para i-acquit si Sara. Malinaw yun sa amin, Alan Peter Cayetano. Ayaw mo magpagamit sa Palasyo Malacanang, pwede. Pero pwede pag Duterte. Di ba kayo nagpagamit kayo kay Digong? Nung si Digong ang nasa Malacanang, gusto mong ipakita ko sa'yo? Yan Alan Peter Cayetano, malinaw. Post ito ng Impact Leadership. Talaga, Matet, sabi dito. Mag-ingat si Senator Win. Kasi maganda naman future niya. Huwag siyang magpagamit sa Malacanang. Pero pwede magpagamit siya sa Duterte. Cayetano vows to obey Duterte's wishes. July 19, 2019. So pag Duterte ang nasa Malacanang, pwede magpagamit. Walang problema, valid ang magpagamit sa Malacanang pag ang nakaupo Duterte. Pag Marcos, hindi pwede kasi kaaway niya ang Marcos. Tinatawag niya ang Marcos magnanakaw. Di ba doon sa debate sa 2016 vice presidential election, tinawag na arap-arapan magnanakaw si Bongbong Marcos. Pero di ba nabasa natin, mga kababayan, 2 days ago, yung ill-gotten wealth na final ng PCGG sa Marcos family, pinakamalaking ill-gotten wealth, dinismiss ng Sandigan Bayan for lack of evidence. So pag Duterte, pwede magpagamit si Alan Peter Cayetano. Pero si Win Gatchalian, sinasabihan niya, huwag magpagamit sa Malacanang kasi Marcos, pag Duterte nakaupo, pwede. At silang mga Duterte senators, pwede magpagamit sa Duterte. Wala siyang sinasabi sa mga kapwa niya senador tulad ni Robin Padilla na ayag-ayagan tulad ni Amy Marcos. Ayag-ayagan na kahit anong posisyon ang gawin. Tagilid, tuwad, yuko, Inday Sara siya. Ganon din si Robin, sunugon mo man niya ako. Mangangamoy ako Duterte. Okay yun sa mga senator judges na uupo sa impeachment trial. Okay yun sa'yo, Alan Peter Cayetano. Kasi magkakakulay kayo. Hindi pwede pag Marcos ang nakaupo sa Malacanang. Ganon sila mag-isip, mga kababayan. But anyway, going back to Erwin, bala ka sa buhay mo, Erwin, kung yan ang gusto mo. Ikaw naman yung senador. Di mag-apologize ka. Pero yun nga ang sinasabi ko. Ang epekto niyan, lalo silang ma-involve din na hindi ka irerespeto nila. Kasi ikaw yung nasa tama, ikaw yung nag-apologize. Tingin sa'yo niyan ng mga Duterte senators, inutil at walang balls na senador. Yan ang tingin sa'yo niyan. Ngayon, unsolicited advice ko sa'yo, next time, huwag ka na munang magsalita ng with haste na hindi pinag-isipan kasi ayon, nagmumukha katuloy na kahiya-hiya. Max Framing and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.